Magandang araw po sa inyong lahat. Kamusta po ba tayo diyan? Sana po ay okay fine lang kayo diyan. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo kung ngayon na lang po ulit ako nakapag-upload ng panibagong kwento dito sa ating channel. Medyo nagkaroon lang po kasi ng kaunting problema ang inyong lingkod na kailangan ayusin. Bago po natin umpisahan ang kwento natin ngayong araw, gusto ko lang po muna i-shoutout sina Aling Maria. Hi po ma'am, kamusta po kayo diyan? Salamat po sa pag-subscribe sa Ice Cream Channel. Ganon din po kay Ma'am Elsie Alcantara. Kamusta po kayo ma'am? Meron po ba kayong kamag-anak na Armil Alcantara? Kung meron po ay pakikamusta lang po ako sa kanya. Kay Dipred, boss, pasensya na kung nabitin ka sa isang series natin. Hanggang dun lang kasi na nagtatapos yung bawat kabanata na nababasa ko. Pero hayaan mo at babawi ako sa iba pang mga series. Kay Risa Miguel, ay po, kamusta po kayo dyan? Sana po ay okay fine lang din kayo dyan. Maraming salamat po sa pag-subscribe. Sana po wag niyo pong kakalimutan na mag-subscribe din sa Kasindak-Sindak. Napakarami niyo pong matututunan dyan sa programa na yan. Pwede po kayong magtanong tungkol sa mga nararanasan yung panaginip o kababalaghan. Mag-iwan po ako ng kanilang YouTube link at sa ibaba at Facebook link na rin. Nang sa ganun po ay makapag-subscribe kayo sa kanilang YouTube channel at malike nyo na rin po yung kanilang Facebook page. Yun lang po. Maraming salamat. Magandang araw po. Ayos ba tayo dyan? Bago po sana natin umpisahan ang kwento ngayong araw, ay sana'y nakapag-subscribe ka na sa ating channel. Yun lamang po. Maraming salamat. Kwentuhan na. Kasalukuyang bumabiyahe sa San Diego ang magbabarkada. Papasyalan nila ang mga tourist spots doon na napagkasunduan nilang puntahan pagkasapit ng sem break. 4 silang lula ng sasakyan. Si Obet ang nagmamaneho, katabi niya ang nobyang si Janice. Sa likod naman ay magkatabi ang dalawa pa nilang kasama na si Mark Ocampo at Charmaine Saneo. Nakita ni Obet sa salamin ang pagbukas ni Mark sa bintana at pagsindi ng sigarilyo. Natanaw din niya si Charmaine na abala sa paglagay ng lipstick sa mga labi nito. Hinayaan lamang niya ang dalawa sa likod ng mga binuhay niya ang radyo ng sasakyan upang hindi mainip sa pagmamaneho. Pagdating sa pangalawang overpass, may signboard na sumalubong sa kanila na sinasabing ginagawa ang daan kaya dumaan muna sa shortcut. Kumaliwa at tumiko si Obet. Napatanong ang nobya niya kung bakit doon sila dumaan. Ay no babe, malayo ang daan ng shortcut na ito kaso wala tayong ibang madadaanan dahil ginagawa yung kalsada. Sabi niya sa babae sabay lingon dito. Tahimik at mausok ang kanilang dinadaanan. Walang mga gusaling makikita roon. Wala ring mga damo, puno o halaman sa paligid. Sa sobrang kalumaan naman ng kalsada ay parang bibigay na. Bukod sa baku-bako ay may mga crack ang mahahaba. Sa halip na 2 oras ay baka lumampas pa ng 3 oras ang itatagal nila sa biyahe. Kasalukuyang naglalaro ng Mobile Legends si Mark nang ma-interrupt ito. Biglang nawala ng signal ang cellphone nito dahil sa inis ay nasabi nito iyon sa mga kasama. Pagsulyap ni Obet sa cellphone niyang nakapatong sa harap, wala ring iyong signal. Hanggang sa napagtanto nilang nawala na lahat ng signal ng kanilang telepono. Unti-unti ring kumalaskas ang radyo ng sasakyan hanggang sa wala ng boses na marinig dito. Pinatay na muna ni Obet ang radyo. Doon niya naisip na tila patay ang nasabing lugar. Dahil bukod sa walang gusali at mga punot halaman ay wala ring signal.
Tanging usok lang ang makikita sa paligid. Sa kanyang pagmamaneho ay umagaw sa atensyon niya ang isang signboard na nakatayo sa gilid ng daan. Mag-ingat sa usok. Napuna rin iyon ng kanyang mga kasama. Napatanong ang mga ito kung bakit ganoon ang nakalagay sa signboard. May naalala si Obet doon na ikinuwento naman niya sa mga kasama. Ayon sa lola niya, matagal na panahon na raw nang magkaroon ng matinding pagsabog sa lugar na iyon na naging dahilan ng pagkamatay ng maraming residente at pagkawasak ng mga gusali at kalikasan. Sa kasalukuyang panahon, wala ng tao o gusali sa nasabing lugar. Ngunit ang ipinagtataka ng marami ay kung bakit hanggang sa mga panahong iyon ay hindi pa rin nawawala ang mga usok na dulot ng pagsabog. May mga parte pa rin sa paligid na walang tigil sa pag-apoy na nagdadala ng usok. Sabi pa ng lola ko, marami raw naglagay ng mga signboard dito noon at pinag-iingat sa usok ng mga dumadaan. Pero bigla na lang daw nawala ang iba. Imposible naman daw na may kumuha yun dahil wala nang nakatira dito. Imposible din daw naman na pag-interesan pa yun ang mga sasakyang dumadaan. Pagpapatuloy ni Obet sa kwento. Ano raw yung sanhi ng pagsabog? Tanong sa kanya ni Charmaine. Tila nagkaroon ng interes ito sa kwento. Walang nakakaalam Tanging tugon ni Obet. Baka galing yun sa kalawakan. Baka kagagawa ng mga alien. Yori ni Charmaine. Tinawanan lang ni Mark ang sinabi ng babae. Imposible. Walang alien, no? Dito yun. Tabat naman ni Janice sa usapan. Tulad ni Mark, hindi rin ito naniniwala sa ganoong kwento. Maya-maya, narinig ni Obet ang boses ni Mark. Pinapahinto nito ang sasakyan upang makaihi sandali. Agad itong bumaba ng sasakyan at umihi sa isang gilid. Agad din itong bumalik sa loob. Grabe, sarap pala ng amoy ng mga usok sa labas. Parang usok lang ng vape. Hayag ni Mark at paupo sa pwesto. Muling pinaandar ni Obet ang sasakyan. May ilang minutong binalot ng katahimikan ng apat sa loob. Habang abala sa pananahimik ang tatlo, si Mark naman ay unti-unting nagbabago ang pakiramdam. Tila ba ito'y lalagnatin? Maya-maya, bigla na lamang pumintig-pintig ang mga daliri nito. Gumagalaw-galaw ang mga ito kahit hindi naman ito ginagalaw. Bigla rin bumabaloktot ang leeg nito at tumatabingi ng kusa ang ulo nito. Si Obet ang unang nakapansin sa kakaibang kinikilos ni Mark. Nakita niya sa salamin ang paninirik ng mga mata nito at panginginig ng ibang parte ng katawan. Napansin na rin ni Charmaine ang kalagayan ng katabi. Tinanong nito ang lalaki kung anong nangyayari rito. Hanggang sa lahat sila ay napalingon na kay Mark. Mark! Alalang tanong ni Obet. Bigla na lamang sumigaw ang lalaki at sinakal ng katabi nitong si Charmaine. Aawatin sana nila ang lalaki pero lahat sila ay napasigaw ng bumaon sa leeg ng babae ang mga daliri ng lalaki at saka nito hinila ang ulo hanggang sa humiwalay ito sa katawan. Tinigil ni Obet ang pagmamaneho at sabay silang bumaba ng kanyang nobya. Tumaripas sila ng takbo at hindi nakita kung paano namatake ng lalaki ang ulo ng babae. Una nitong dinukot ang mga mata sa pamamagitan ng bibig. Pinagat-agat din ito ang ilong at labi ng babae hanggang sa mawasak ito at umagos ang dugo. Maging ang buhok ng babae hindi rin pinatawad nito. Parang hayop na gutom si Mark at hayop na hayop sa laman. Kailangan natin makalis dito. Hinihinga na sabi ni Janice habang tumatakbo kasama ang nobyo. Hindi pa tayo pwedeng bumalik doon. Nandun pa si Mark. Magtago muna tayo at makiramdam sa paligid. Paus din ang tinig na tugon ni Obet. Habang sila'y tumatakbo ay nadaanan nila ang mga usok sa paligid. Si Obet ay tinakpan ng ilong ng panyo at pilit iniiwasan ng mga iyon. Janice naman ay aksidenteng nakalanghap ng ilang mga usok. Nanuot sa kanyang mga ilong ang mabangong amoy ng usok.
Para itong vape na may kakaibang flavor na talagang masarap sa ilong. Dahil walang gusali o pader sa paligid, wala silang mataguan o masandalan man lang. Doon na lamang sila huminto at nagpahinga sa gitna ng daan. Medyo malayo-layo na rin sila sa kinaroroonan ni Mark. Saglit lang silang magpapahinga at muli ring lalarga. Habang nakaupo sa lupa, napansin ni Obet ang pag-iiba ng kinikilos ni Janice. Iyon din ang kinikilos ni Mark kanina bago ito mawala sa sariling katinuan. Janice, kamusta ang pakiramdam mo? Nanginginig ang tinig na tanong ni Obet. Di nagtagal, bigla ring nawalan ng bite si Janice. Nagwala ito at nagsisigaw. Kinalmot-kalmot ito ang sarili. Nasintak si Obet. Mang-aawatin niya ang babae pero nagulat siya nang bigla siyang buhatin to at ihagi sa ere. Ang layo ng narating na binagsakan ni Obet. Pakiramdam niya ay bumara ang hininga niya sa baga sa lakas ng impact niya sa pagkakabagsak. Tumakbo sa malayo si Janice habang patuloy na sumisigaw. Brad! Shout out! Nagiba na rin ang boses nito. Tila naging boses lalaki. Sa tuwing madadapa ito ay susuntukin nito ang lupa saka isusubo at bibilaan pagkatapos ay muling tatayo. Tatakbo at mawawala. Sa lakas nito ay nagawa nitong wasakin ng malalaking bahagi ng lupa gamit lang ang bibig. Winasak ni Mark ang pintong sasakyan at ito lumabas na naglalakad. Iniwan ito ang pangin na lamang ang matira. Ang dugo at laman nito ay ubos na. Lumaki rin ang katawan ni Mark. Nagmistulang wrestler ito sa laki ng pangangatawan. Habang nalalanghap nito ang usok sa paligid ay lalo pa itong lumalaki at lumalakas. Nang makatayo si Obet, ay napalinga siya sa paligid. Nangunot ang noon niya nang matanaw sa di kalayuan ng nilalang na maladambuhala ang katawan. Nakilala lang lamang niyang si Mark yun dahil sa suot nitong damit na halos mapunit na sa laki ng katawan. Ang mukha nito ay naging mabalasik. Tumutulo pa ang laway na parang bata. Nang makita rin siya ng lalaki, ay mabilis itong tumakbo at umungot. Inilabutan si Obet sa mabangis na boses ng lalaki na parang dambuhalang hayop. Halos tumadagundong ang paligid habang tumatakbo ito palapit sa kanya. Agad kumaribas ng takbo si Obet punta sa kanyang sasakyan. Hindi na niya tinapunan pa ng tingin ang kalansay ni Charmaine sa likod. Agad niyang in-start ang sasakyan upang makatakas. Nanginginig pa ang mga kamay niya habang pinapasok ang susi. Pag-start na sasakyan ay saktong nakahabol sa kanya si Mark. Susuntok nitong bintana sa likuran ng kotse hanggang sa mawasak. Halos kapusin ng hininga sa pagsintak si Obet. Tagaktak ang pawis sa ulo at habang sinisimulang pasulungin ang sasakyan. Napapasigaw siya sa bawat pagsuntok ni Mark sa mga bintana ng kotse niya. Lalo pang dumagundong ang bibig niya sa malahalimaw na boses nito kapag umaungol. Sulong ng sasakyan at naharurot iyon ni Obet ng sobrang bilis. Kulang na lang lumipad ang kotse niya. Umapit naman sa likod ng sasakyan si Mark at umapang paakit sa bubong. Nagulantang si Obet at muntik ng atakihin sa puso nang bumulaga sa harapan ng sasakyan si Mark. Nalalo pang naging mabalasi. Pinulan nitong wasakin ng bintana sa harap ng sasakyan. Kung saan iniliko ni Obet ang sasakyan para lang mahulog si Mark. Liko rito, pangkaroon, malajinti ang eksenang iyon. Si Mark naman ilang beses nang tumilapon sa lupa ay patuloy pa rin bumabangon at umaakit sa sasakyan. Balot na ng dugo, sugat ang buong katawan nito. Ngunit tila hindi nito ramdam iyon. Tila hindi napapawi ang lakas nito. Ang lakas ng 10 dambuhala. Sa huli, nagtagumpay siyang matakasan ng lalaki. Yun nga lang, wasak na ang lahat ng bintana ng kanyang sasakyan at nagtamo siya ng matinding mga sugat. Kahit ang hina, pilit siyang nagmaneho ng mabilis at tinakpan ng ilong mula sa mga usok sa paligid hanggang sa tuluyan na niyang lisaanin ang lugar na iyon. Sa isang tabi ay ipinarada niya ang sasakyan upang makapagpahinga. Napasandal na lamang siya sa kinauupuan habang hinahabol ang hininga. Nanginginig pa rin ang buo niyang katawan sa
pinaghalong takot at sakit na nararamdaman dahil sa mga sugat. Maya-maya, hindi niya napigilan ang pagbuhos ng mga luwad sa sinapit ng mga kaibigan, lalo na ng nobya niya. Samantala, sa isang tagong laboratorio ay abala ang mga trabahador sa pag-aayos sa kani-kanilang mga makina na naglalaman ng mga usok. Sa isang silid naman, abala ang isang scientist sa pagkukumpute ng mga mathematical problem na may kinalaman sa eksperimentong ginagawa nito. Kinukuha nito ang tamang timpla ng isang chemical upang maging mas epektibo ito. Ang laboratorio ng mga ito ay nakatago sa dulong bahagi ng abandonadong lugar. Nababalutan iyon ng makakapal na usok sa labas upang walang makapasok. Nagkalat din ang usok sa loob ng lab pero hindi tinatabla ng mga ito dahil suot nilang antivirus face mask. Gumagawa ang mga ito ng isang uri ng usok na kapag nalanghap ng tao ay magiging taglay nito ang lakas ng 10 dambuhalang mga hayop at magiging mas malaki ang katawan. Ang side effect naman nito ay makakaramdam ng labis na pagkagutom pero tao rin ang mahahanapin ng katawan nito. Ang isa pang maaaring maging epekto nito ay mababaliw ang isang tao at sasaktan ng sarili. Ang mas masaklap, maaari nitong kainin ng sariling laman. Sa isang mga nakatagong CCTV nito sa labas, mapapanood ang isang babaeng kasalukuyang kinakain ng sariling mga daliri at binubutas ang sariling tiyan. Ang babaeng iyon ay si Janice. Nang mapanood ng scientist ang eksenang iyon, lalo itong nabuhayan ng laman. Ewan ba nitong ngunit napakatindi ng fetish o pagnanasa nito kapag nakakita ng taong kumakain ng lamang loob. Dahil mukhang matagumpay ang eksperimento, inutusan nito ang mga tauhan na ikalat ang usok na kung tawagin ay We Love You virus. Isang Pilipino yun na ang ibig sabihin ay kapag binaliktad ay baliw ka. Isang uri ng droga na mas matindi pa sa plaka. Nang araw ding iyon ay umalis ang 4 na tauhan gamit ang kanilang nasasakyan at sinimulang pausukan ng iba't ibang mga pampublikong lugar.